I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Magandang umaga po. Posible nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang hating gabi o madaling araw bukas ang bagyong papangalanang Chedeng. Sa Sabado, inaasahan namang mararamdaman na ang bagyo sa ilang bahagi ng ating bansa. Alamin natin ang update kaugnay niyan mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mangtani, magandang umaga po. Magandang umaga, Howie, Kara. Lalo pang lumakas pero bumagal ang nasabing bagyo at namata ng Pag-asa ang mata nito mahigit 1,400 kilometro dyan sa may silangan ng Surigao City kaninang madaling araw. At taglay nito ngayon ang napakalakas na hangin umaabot na sa 215 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na hanggang 250 kilometro kada oras. At inaasang kikilos ito pa west-northwest o pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 17 kilometro kada oras. Mga kapuso, ito po yung satellite image ng National Aeronautics and Space Administration ng US sa Super Typhoon Maisak nitong magmamadaling araw oras sa Pilipinas. Nasa typhoon category pa rin ito para sa Pag-asa. Ang sukatan kasi ng ahensya, kailangan mo nang umabot sa 221 kilometers per hour ang maximum wind ng bagyo. Ayon sa ilang eksperto, partikular mula sa Weather Underground, bibihira ang napakalakas sa bagyong gaya ni Maisak na umabot pa sa Super Typhoon category bago po pumasok ang buwan ng Abril o yung huling bahagi ng Amihan season dito sa may Western Pacific. Mangtani, anong mga lugar ang tinutumbok sa ngayon ng bagyo? Howie, sa ngayon kasi ipapasok pa lamang ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo, pero patungo yan dito sa may Quezon, particular dito sa may central or northern part ng Luzon. Pero bago yan tumama dito sa Luzon, Howie, mararamdaman muna yung epekto niyan dito sa may rehiyon ng Bicol hanggang dyan sa may Samar provinces. At sa linggo, posible nga maglandfall ng bagyo dito sa may Aurora, Quezon area at pagkatapos ay posibleng tumawid dito sa may Central Luzon o kaya naman ay dyan sa Northern Luzon. Mangtani, gaano po kalakas o katindi ang ulan at hangin na dala nitong bagyong ito? Kara, kung pagbabasihan natin yung rainfall forecast ng The Weather Company, makikita natin na matitinding ulan sa ngayon ang dala-dala nitong bagyo habang lumalapit ito dito sa may ating bansa. At kapag nagkagayon, kung tuloy-tuloy yung kanyang malalakas na pagulan, unang makakaranas ng matitinding pagulan at malalakas na bugso ng hangin ay itong Samar provinces hanggang dito sa may Bicol region. Biyernes pa lamang o Sabado makakaranas na yan ng pagulan kahit na hindi yan yung direktang tinutumbok ng bagyo. At ngayong Miyerkules Santo dito sa Luzon ay asahan na natin yung mga pagulan. Hindi pa po dala nitong bagyong si Maisak, pero may pagulan dyan sa may Bicol region, ilang bahagi ng Eastern Luzon at pagdating ng hapon dyan sa may Zambales, Bataan area hanggang dyan sa may Cordillera may mga pagulan. Sa Visayas, mas magandang lagay ng panahon ang aasahan natin dahil may hinang ulan lamang kung sakali mang mayroon dito sa may eastern section ng Visayas. At sa Mindanao, posible po ang thunderstorm pagdating ng hapon lalo dyan sa may ARMM pero sa ilang bahagi, mas maaliwalas na panahon ang aasahan. At dito sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pagdating ng gabi pero bahagyang tataas yan ngayong umaga at mamayang hapon. Pero yung ating init factor po, 37 degrees Celsius, kaya mga kapuso, maalinsangan po dito sa atin. At yung 5-day outlook natin, maganda ang lagay ng panahon, mainit hanggang Sabado yan. Pero pagdating ng linggo, posible na yung mga pagulan, dulot po yan nung epekto na nung papalapit na bagyo. At dyan sa Kutud, San Fernando, Pampanga, maaliwalas din ang panahon, lalo na bukas, Biyernes hanggang Sabado. Pero pagdating ng linggo, ay posible yung mga pagulan. Muli po, yung temperatura, 37 degrees Celsius, posible yan, 40 doon sa init factor natin. At sa mga magsesemana Santa naman dyan sa Virac, Catanduanes, na unang mararamdaman yung bagyo, Biyernes po, meron ng maulap na kalangitan, Sabado at Linggo, matinding ulan na ang inaasahan sa ng epekto ng bagyo. At dyan sa Katarman, Northern Samar, araw ng Biyernes, may pagulan na, Sabado at Linggo, yan po yung epekto ng bagyo. At sa Surigao City na malayo dyan sa bagyo, asahan lamang yung maulap na kalangitan, mababa yung tsansa ng bagyo hanggang Linggo at maging dyan po sa ibang lugar sa Mindanao. Mangtani,
tag-init ngayon, ano? So, walang umaasa na magkakaroon ng bagyo sa Abril. So, how rare is this event sa Abril? Well, hindi naman napaka-abnormal, Howie, na magkaroon tayo ng bagyo ng buwan ng Abril. Sa katunayan, last year meron. Ang isang nakikita natin ditong medyo abnormal ay yung lakas niya, Howie, na umabot sa super typhoon intensity. Yan yung hindi pangkaraniwan, lalong-lalo na sa mga ganitong buwan, Howie. Okay, nung sinabi mo magla-landfall sa Aurora, no, naalala ko yung mga kaibigan kong magbabakasyon sa Baler, Aurora. Alam natin, surfing hotspot yan. Ano? Anong ma-advise mo sa mga nagbabakasyon doon sa Aurora ngayon? Well, sa ngayon, Howie, baka magulat sila. Not only in Baler, even in some parts or in many parts of Luzon, talagang mainit ang panahon. Hanggang Sabado yan dito sa may Quezon, Howie. Pero oras na lumapit na yung rain ban nitong bagyo at napakataas ang tsansa na dyan tumungo sa Northern o Central Luzon. Kaya dapat ihanda nila o meron silang option na talagang asahan nila na pagdating ng Sabado, magiging maulap at may pag-ulan dyan. Hindi po ngayon mararamdaman yan, hindi sa Huwebes o Biyernes, Howie. Pero nakitang-kita natin dito sa satellite imagery na dyan patungo yung bagyo. Kaya ngayon pa lamang, pinaghahanda na natin sila. Hindi lamang doon sa nabanggit mong probinsya, Howie, kung hindi lalong-lalo na dito sa Bicol Region at Samar. Dahil ang isang concern natin, yung mga nagbabakasyon ngayon at tumatawid dito sa may Matnog Allen area, sa ngayon walang signal, so tuloy-tuloy yung biyahe. Pero oras na magkaroon ng signal dyan, ang mangyayari dyan, Howie, hindi papayagang pumalaot yung ating mga roro. Kaya yun yung isa sa mga nakikita nating concern. Magtani, tinitinan ko yung storm track, no? Madadaanan din itong mga popular na vacation spots. Alam natin, this is the high point of the domestic tourism season, yung Baguio, dadaanan. No? So, ano yan, kailangan asahan din ng mga kababayan natin sa mga area na yan, yung mga turista na uulanin sila sa Sabado at Linggo. Yes, Howie. Ang unang makakaranas ng ulan pagdating ng Sabado, itong easternmost part ng Luzon at saka itong eastern Visayas. Dito sa Luzon, hanggang Sabado, posibleng, lalo na Central and Northern, posibleng hindi ganun kalakas ang ulan. So yung mga nasa Baguio na pangkaraniwan, Howie, uuwi yan either Sunday night o kaya ay Monday morning. So doon posible na makaapekto na yung bagyo. Pero yung pong for the next 3 days, Howie, hindi nila mararamdaman yon. Pero wag silang masyadong yung mag-relax dahil nga dito sa banta nitong malakas na bagyo na kahit sinasabi natin hihina siya from super typhoon, malakas na bagyo pa rin siya kapag tumama dito sa Northern Luzon. Okay, medyo nakakatakot yung mga salitang ganyan, yung mga super typhoon kasi naalala siguro ng iba nating kapuso na yung Yolanda. No? So, ikumpara natin sa mga nakaraang malalakas na bagyo. How strong is this kung ikukumpara natin halimbawa sa Glenda nung nakaraang taon? Sa ngayon, Howie, mas mahina ito kaysa kay Yolanda, pero mas malakas naman to kaysa kay Glenda. Ang isang nakakaano kasi, Howie, ay nasa vacation mode karamihan ng ating mga kapuso. At lalo ngayon, kung titingnan mo yung ating weather condition, sinasabi nga natin, hanggang Biyernes, napakainit po. Halos, kung hindi natin tinitingnan itong satellite imagery na ito, Howie, walang maniniwala na mayroong papalapit na bagyo. So yun lamang yung ating sinasabi na mayroong pong papalapit na bagyo, mayroong malakas na bagyo na in spite of what we are experiencing now, napakagandang panahon, napakainit panahon, nagbabanta ang isang malakas na bagyo patungo dito sa Northern Luzon, Central at dito nga sa Metro Manila, Howie, posibleng itaas din yung public storm warning signal, posibleng yan sa Sabado o kaya ay sa Linggo. Okay, maraming salamat, Mang Tani. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.